Hindi utos ng Estado, yan daw ang lumabas sa investigasyon ng CHR o Commission on Human Rights sa dumaraming patayan kaugnay ng kampanya kontra droga. Pero may mga security force daw na sangkot sa mga pagpatay. Kaya naman hinihinikayat ng sa CHR ang PNP na mas maging transparent sa kanilang anti-drug operations. May report si Maki Pulido. Gabi ng December 6, 2016, napayakap na lang sa takot ang 12 anyos na si Stephanie sa kanyang tatay nang pasukin ng 4 na armadong lalaki ang kanilang bahay sa Quezon City. Kwento ni Stephanie, nakaitim na damit ang mga lalaki at walang takip sa kanilang mga mukha. Pumayag ang lola ni Stephanie na makausap ng GMA News. Nakita raw ng bata at ng mga kapatid niya ng pagbabarilin ang ama nila. Ayoko po kasi siya bitawan eh. Kasi alam ko na po ano mangyayari. Namamakaawa nga po si Papa doon sa mga pulis eh. Sabi, sir, wag niyo ako patayin, ang dami kong anak. Hindi siya pinakinggan ng mga pulis. Pinaril pa rin siya. Nilagyan po nila ng shabu, saka baril, saka saka pera. Ilang buwan bago nangyari ito, ang nanay naman nilang inaresto dahil di umano sa pagtutulak ng iligal na droga. Yung pumatay po kay Papa, yun rin po yung kumuha kay Mama. Yung umaresto sa nanay mo, nandun din nung gabi na pinatay ang tatay mo? Opo. Hindi masabi ni Stephanie o ng mga investigador kung mga pulis ang pumatay sa ama. Ang tiniyak ng PNP, hindi state-sponsored o may basbas ng gobyerno ang ganitong uri ng operasyon at pagpatay. Sabi ng Commission on Human Rights, base sa kanilang investigasyon, hindi nila nakikitang utos ng Estado ang dumaraming patayan kaugnay ng kampanya laban sa droga. We have not actually found that it's a institutionalized policy of government. No? There are security forces. Do they call them scalawags or what? No. Security forces really involved in the killings. That's why we call on the IAS and the PNP, be more transparent. Sa takot na mapag-initan ang nakakulong nilang ina, hindi naghahabol ng kaso ang pamilya ni Stephanie. At ngayong patay na ang ama, ang lola nilang 84 na taong gulang ang nag-aalaga sa 7 magkakapatid. Natakot na rin yung apo ko na kaya hanggang ngayon, alis hindi mo nga makausap, pagkakausapin mo iiyak, kukulubot ng kumot. Epekto ng trahedya sa mga naulilang bata, ang isa lang sa mga inaalala ng Holy Eucharist Mass Action. Dahil may galit, they will not be anymore be able to discern, to process more, and make good decisions later on. Nagbibigay ng therapy sessions ang grupong HEMA para sa mga naulilang pamilya na kailangan nila Stephanie at ng kanyang mga kapatid ngayon. Maki Pulido, GMA News.